Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Linggo, August 9, 2026. Base nga po sa ating pinakalitis satellite image, ang bagyo nating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name na Dolphin ay huling namataan po sa layong 715 km north-northeast of Itbayat, Batanes. Kung saan nga po, taglay pa rin po nito ang lakas na hangin na maabot sa 130 km per hour malapit sa sentro, samantalang may pagbuguso naman po ito na maabot sa 100 km per hour. Habang kumikilos nga po ito ng mabagal, west-northwestward slowly. Sa kasalukuyan nga po, typhoon category na nga lang po ito. Sa mga nakalipas na mga oras nga po, bahagya po itong humina. Nainasan nga po natin na kikilos nga po ito pakanluran, Hilagang Kanluran na bagya pa nga po itong lalapit dito sa may Hilagang Batanes. Nainasan nga po natin na magpapalakas pa nga rin po ito ng hanging habagat na nagmumula naman dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Na siyang magdudulot pa rin ng maulap na paporin na sinasamahan po yan ng mga katamtaman hanggang sa mga malakas na mga pag-ulan na lubos pa rin po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan sa mga biglaang pagba sa mga babang lugar at paggulang lupa sa mga bundok na lugar. Nainasan nga po natin magpapangalawang landfall nga po ito dito sa may silangang bahagi ng East China Sea. Sa lugar po yan ng Wenzhou, China. At bago ito tuluyan makalapit dito sa Wenzhou, China, nainasan nga po natin ang pangalawang landfall. Nasan nga po natin na papalakasin pa nga rin po nito ang hanging habagat habang kumikilos nga po ito palapit dito sa may China. Kaya naman lubos pa rin po natin pinaghahandang ating mga kababayan, especially dito sa may lugar ng Batanes, Babuyang Group of Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, including Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Batangas, Laguna, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, including Palawan. Nainasan nga po natin makaranas pa rin ng maulap na papuri na sinasamahan po yan ng mga katamtaman hanggang sa mga malakas na mga pag-ulan na epekto po yan ng hanging habagat na pinapalakas nga po nitong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name na Bagyong Dolphin. At dahil nga po sa mga pag-ulan na ating inaasahan ngayong araw na dulot nga po nitong hanging habagat, mayroon pa rin po tayong nakataas na weather advisory o babala sa mga malakas na mga pag-ulan na maaari po nating maranasan ngayong araw. Nakataas nga po ang orange rainfall warning sa lugar po ng Ilocos Sur, Abra, Benguet, La Union, including Zambales and Occidental Mindoro. Makaranas nga po ng 100 to 200 mm na mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagba sa mababang lugar at sa mga bundok na lugar. Nainasan nga po natin ang mga pag-landslide. Samantalang yellow rainfall warning naman sa lugar po ng Ilocos Norte, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Na makaranas nga po ng ulan na aabot sa 50 hanggang 100 mm na mga pagulan na maaaring magdulot ng mga localized flooding or mga biglaang pagba sa mababang lugar at paggunang lupa sa mabundok na lugar. Kaya naman lubos pa rin po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan, especially dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon na epekto po yan ng hanging habagat na pinapalakas nga po nitong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name na Bagyong Dolphin. Na sinasamahan po yan ng mga bugso-bugsong hangin na dulot po yan ng hanging habagat. Kaya naman kung kayo ay lalabas ng inyong tahanan, ugaliin pa rin po magdala lamang ng panangga lamang sa mga biglaang boost na mapag-ulan tulad ng payong o kaya naman kapote. Samantala, bukod nga po rito sa epekto nitong hanging habagat at ng bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name na Bagyong Dolphin, mayroon pa rin po tayong panibagong sama ng panahon na nabuo dito sa may silangang bahagi ng ating bansa na patuloy pa rin po nating minomonitor ang isang LPA or low pressure area na kung saan huling namataan po yan sa layong 1,860 km east of extreme northern Luzon, kung saan nga po mataas nga po ang tsansa na maging ganap na bagyo na nga po ito sa mga susunod pong mga oras.
into tropical depression category, na inasan nga po natin kapag maging tropical depression category na nga po ito, posibleng may lakas na hangin na umaabot sa 45 km per hour at may pagbuso ng ito na umaabot sa 55 km per hour. Habang kumikilos nga po ito, palayo naman ang ating Philippine Area of Responsibility. Palayo naman po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Pahilagang silangan sa bilis na 10 km per hour. Yan po yung nakikita natin na posibleng maging ganap na bagyo sa mga susunod pong mga oras. Kaya naman maging alerto pa rin po tayo sa magiging lagay ng ating panahon. Ngunit kahit maging ganap na bagyo nga po itong low pressure area na ating minumonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa may silangan po ng ating bansa, ay hindi naman po ito direktang makaka-epekto sa ating bansa dahil sa palayo nga po itong bagyo or low pressure area na ating minumonitor. Samantala, may kasunod pa nga rin po itong ganap na bagyo ng sa layo naman po yan 3,180 km silangan ng extreme northern Luzon, kung saan nga po taglay na nga rin po nito ang lakas na hangin na umaabot sa 45 km per hour malapit sa sentro, samantalang may pagbugso naman po ito na umaabot sa 55 km per hour. Habang kumikilos nga po ito, pasilangan, hilagang silangan sa bilis na 35 km per hour. Bagya nga pong mabilis ang pagkilos nitong isang bagyo sa may silangang bahagi ng ating bansa sa may extreme northern Luzon. Nainasan nga po natin na papalayo rin po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit, maging alerto pa rin po tayo kapag tuloyin pa itong lumakas o mag-intensify sa mga susunod na mga oras. Bagya po nga nitong papalakasin ang hanging habagat na nagmumula naman dito sa may kanlurang bahagi ng Palawan, Mindanao, including Timog Mindanao, na siyang magdudulot nga rin po yan ng maulap na paporin na sinasamahan po yan ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan. Samantala, bukod nga po dito sa mga nabanggit po nating sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, may minomonitor pa rin po tayo sa may extreme northern Luzon, na dati nga po isa itong tropical depression category, na kung saan sa mga nakalipas nga pong oras ay nag-intensify pa nga po ito into tropical storm category. Taglay na nga po nito ang lakas na hangin na maabot sa 75 km per hour malapit sa sentro, samantalang may pagbugso ng ito na maabot sa 90 km per hour. Habang kumikilos nga po ito, pahilagang silangan sa bilis na 20 km per hour. At huling namatan po yan sa layong 3,700 km north of extreme northern Luzon. Sa kasalukuyan nga po, napakalayo po ito ng ating bansa, ngunit maging alerto pa rin po tayo dahil sa posibleng magbago pa rin ang mga track, kaya lubos pa rin po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan at pinaghahanda. Sa kasalukuyan nga po, hanging habagat ang pinaka-dominanteng nakakapekto sa ating bansa, na siyang nakakaranas po tayo ng mga bugso-bugsong hangin na sinasamahan po yan ng maulap na paporin at mga kalat-kalat ng mga pagulan na magdudulot ng mga pagba sa mababang lugar at paggunang lupa sa mabundok na lugar. Kaya naman lubos pa rin po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan at maging alerto lang po tayo at maging updated sa mga panibago naming ulat panahon na aming ilalabas. Ukol nga po dito sa mga samang panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At para naman sa lagi-lagi ng panahon yung araw dito sa Luzon, asahan pa rin po natin makakaranas pa rin po tayo ng maulap na paporin na sinasamahan po yan ng mga katamtaman hanggang sa mga biglaang malakas na mga pagulan, lalong-lalo na po yan dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Kung saan nga po, meron pa rin po tayong inaasahan ng mga pagulan, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon, especially dito po yan sa may area ng Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ilocos Sur, Ifugao, Benguet, La Union, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Nueva Ecija, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, Bulacan, including Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, including Antique, na makaranas nga rin po ng mga biglaang buhos na mapagulan. Naepekto po yan ang hanging habagat na pinapalakas nga po nitong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name na Dolphin. Samantalang sa mga labing bahagi pa ng Luzon, especially dito sa may Cagayan Valley Region, Isabela, Quirino, Aurora, including Polillo Islands, inasan nga po natin makakaranas na rin po ng improving weather sa mga labing bahagi ng Luzon. Samantalang dito naman sa may area ng Bicol Region, including Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Marinduque, Romblon at including Quezon, ay makaranas pa rin po ng improving weather, kung saan makakaranas ng maliwalas na panahon, ngunit sinasamahan pa rin po yan ng maulap na paporin na kung minsan
may mga light rains pa rin po tayo or mga paihinang mga pag-ulan or pag-ambon. Naepekto pa rin po yan ng hanging habagat na patuloy pa rin na umiiral dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, na mas malakas nga po ang epekto nitong hanging habagat sa kasalukuyan dahil nga po sa bagyo nating minomonitor sa may hilagang bahagi ng Luzon. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Visayas, inasan nga po natin makaranas pa rin po ng improving weather, lalo na dito sa may area ng Cebu, Bohol, Leyte, including Samar, Northern Samar, Eastern Samar, Siquijor. Nasan nga po natin makaranas ng improving weather, na kung saan mas mababa na nga po ang tsansa ng mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar, ngunit maging alerto pa rin po tayo sa mga localized thunderstorm or mga cloud cluster. Kapag natapat sa inyong lugar, makaranas po tayo ng mga karamdaman ng mga pag-ulan. Ngunit nasan pa rin po natin makaranas pa rin ng mga buhos ng mga pag-ulan dito sa may area ng Antique, kaya naman sa may Aklan, nadulot nga po yan ng hanging habagat. Na bagya pa nga rin po nakakaapekto ang hanging habagat dito sa mga nabanggit na lugar dito sa may Antique at Aklan. Kaya naman asahan pa rin po natin makaranas pa rin ng maulap na papuri na sinasamahan po yan ng mga biglaang buhos ng mga pag-ulan. Kaya naman maging alerto lang po tayo at ugaliin po nating magdala lamang ng pananggal lamang sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan tulad ng payong o kaya namang kapote. Kabilang po ang Negros Occidental at Negros Oriental. Maging alerto pa rin po tayo. At para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw dito sa may Mindanao, nasan nga po natin ang maliwalas na panahon sa buong bahagi ng Mindanao. So kung sa kasalukuyan nga po wala po nasa ng mga matalakas na mga pag-ulan. Ngunit maging alerto pa rin po tayo sa mga banta ng mga localized thunderstorm na kung saan nga po nasan nga po natin ang mga biglaang buhos ng mga pag-ulan. Lalo na po yan pagsapit ng hapon at gabi. Dahil nga po yan sa mga localized thunderstorm na epekto pa nga rin po yan ng hanging habagat na nanggagaling dito sa may Timog Mindanao. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Palawan, inasan pa rin po natin makaranas pa rin ng improving weather sa buong bahagi ng Palawan, ngunit maging alerto pa rin po tayo sa mga localized thunderstorm. Inasan nga po natin na makakaranas pa rin ng mga malakas na mabugsong hangin na dulot nga po nitong hanging habagat na pinapalakas pa nga rin po nitong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Nakasalukuyan po natin ang minomonitor ang low pressure area at mga bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan nga po, wala po tayong dapat ikabahala dito sa mga bagyo o sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At wala po itong direktang epekto sa ating bansa, ngunit pinapalakas nga po nito ang hanging habagat na nanggagaling dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa na ating nararanasan po yan sa buong bahagi ng ating bansa ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan at mga bugso-bugsong hangin. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa ating karagatan, sa kasalukuyan nga po, mayroon pa rin po tayong nakataas na gale warning. Dito po yan sa may seaboard ng Batanes, including Babuyang Corvo Islands, sa may Calayan Islands. Kung saan nga po, inasan nga po natin ang taas na mga na umaabot sa 3.5 hanggang 5 meters ang taas na mga pag-alon, na mapanganib pa rin po sa ating mga kababayang mangisda na pumalaot sa mga nabanggit na lugar, na inasan nga po natin ang mga matataas na mga pag-alon na epekto po yan ng hanging habagat na pinapalakas nga rin po nitong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name na Bagyong Dolphin sa may hilagang bahagi ng Batanes. Samantalang moderate to rough sea condition naman dito sa may silangang bahagi ng Luzon, especially dito sa may seaboard ng Cagayan Valley Region, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur. Nadulot nga po yan ng hanging habagat at mga localized thunderstorm na siya nagpapataas ng alon ng ating karagatan, especially po yan dito sa mga nabanggit na lugar. Sa may seaboard po yan, malayo po yan sa ating pangpang, ngunit lubos pa rin po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan. Dahil nga po sa inasan nga po natin ang moderate to rough sea condition o mga katamtaman hanggang sa biglaang malalakas o matataas na mga pag-alon ng ating karagatan. Samantalang sa malalabing bahagi ng ating seaboard, especially dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon, inasan nga po natin ang mga slight to moderate na mga pag-alon ng ating karagatan, including kanlurang bahagi ng Visayas and Mindanao. Na lubos pa rin po natin pinag-iingat ang ating mga kababayang mangingisda dahil sa mga bugso-bugsong hangin na epekto nitong hanging habagat. Sa halos buong bahagi po yan ng ating bansa, ang bugso-bugsong hangin. Kaya naman, mapanganib pa rin po sa ating mga kababayan na pumalaot sa ating mga karagatan dahil po yan sa bugso-bugsong hangin. Kung saan nga po kahit wala po tayong nakatas na gale warning sa mga nalalabing bahagi ng ating seaboard, dahil nga po sa epekto nitong hanging habagat,
na mas malakas pa rin po ito dahil sa epekto nitong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At yun nga po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng panahon yung araw ng Linggo, August 9, 2026. Maraming salamat sa inyong lahat at kung bago pa lamang kayo sa aming YouTube channel, huwag kaligtang mag-subscribe para ma-notify po kayo sa mga panibago naming ulat na naming lalabas. Ukol nga po sa sama ng panahon na nabuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at epekto nitong hanging habagat na patuloy pa rin na umiral dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ingat po tayong lahat and God bless us all. Sana ligtas po tayo sa mga pananalasan nitong masamang panahon sa loob ng ating bansa at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. God bless us all.